When I am alone, oh, and when I am alone, and when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. I hope my audio right now is okay at hindi na po tunog lata katulad po nung nakaraang mga araw na po, nung last Friday napakapangit po ng ating audio. I hope this time medyo crisp at okay na po yung audio natin. So nagpalit na ulit tayo ng panibagong microphone at salamat sa Diyos at unti-unti ay napapaganda po natin ang atin pong broadcast. No? Pangit din po sa tenga talaga, pangit na nga boses ko, pangit pa yung microphone natin. So magandang araw po. Sa araw pong ito, ang atin pong pag-aaral ay magpapatuloy doon sa subject of obedience. Alam niyo po mga kapatid, if there is one thing that God wants us to do as children of God, ay yung maging obedient tayo sa Kanya. At alam niyo po mga kapatid, yun din naman ang desire ng bawat magulang. Ang bawat magulang ay nagnanasa na ang kanilang mga anak ay maging masunurin sa kanila. So, the importance of obedience to God, that is the topic that I will be discussing to you. Part 3 na po yata ito on the subject of obedience. So, ang ating pong mga talata ay hahanguin natin isa sa bagong tipan at isa sa lumang tipan. Unahin muna natin yung sa Old Testament at magbabasa po tayo ng Bible. Bible reading po tayo ngayong umaga. Deuteronomy chapter 28, beginning verse 1 hanggang 14. So, 14 na talata sa lumang tipan. Ganito po ang sinasabi. Deuteronomy 28, 1-14. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give to you today, the Lord your God will set you high above all nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock, and the calves of your herds, and the lambs of your flocks. Your basket and your kneading dough or kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction, but flee from you
in 7. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. The Lord will establish you as His holy people, as He promised you on oath, if you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to Him. Then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you. The Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground, and in the land He swore to your ancestors to give you. The Lord will open the heavens and storehouse of His bounty to send rain on your land in season, and to bless all the works of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. The Lord will make you the head, not the tail, if you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them. You will always be at the top, never at the bottom. Do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving them. Purihin ang Diyos sa pagkabasang ito ng kanyang banal na salita. Puntahan din natin ang John chapter 14 beginning verses 15 hanggang 24. Sa New Testament naman po tayo. Ito po ang sabi ng Panginoong Jesus, If you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me because I live. You also will live. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Whoever has my commands and keep them is the one who loves me, and the one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Then Judas, not Judas Iscariot, said, But Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world? Jesus replied, Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Anyone who does not love me will not obey my teaching, and these words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. Ayan. Sana po hindi kayo na-bored sa aking pagbabasa. Ito po ay dalawang passage ng scripture, isa sa Lumang Tipan, isa sa Bagong Tipan. Yung una pong aking binasa, ito po ay written by Moses in his old age. Si Moises po yung nagsalita nito at siya po ang nagsulat na ito. At ito po ay series of a farewell message to the Israelites. Ito po ay pamamaalam na ni Moses sa bansang Israelita at nagbilin po siya. At ang bilin niya rito, kung gusto ninyong pagpalain, kung gusto ninyo na ang inyong mga imbakan ng pagkain na hindi magkukulang, kung gusto ninyo na ang inyong mga anak na babae magkakaanak at ang inyong mga alagang mga hayop ay dadami ng dadami, kung gusto ninyong i-bless ng Diyos, ang susi doon ay pagsunod. So the theme of Moses' letter to the Israelites centered on being obedient to God. So this was more or less a guide as they anticipated to go into the promised land. We notice that obedience is the key message in the book of Moses. Second, yung sumunod na talatang aking binasa in the book of John was the words of the Lord Jesus Christ to His disciples before His betrayal, before the crucifixion. And still, the same theme of the message of Moses and Jesus was centered on obedience. All of us know that we must obey God, but sometimes we still act in rebellion and many times end up in trouble as a result of our disobedience. Ito po naman lagi ang resulta nito no po, kapag tayo po sumuway
tayo po'y lumabag, lagi po namang meron pong resulta ito na minsan ay bunga ng ating pagiging disobedient. No? At ito po'y hindi natin pwedeng pasubalian. Ganon din po sa Diyos. Kung sa ating mga anak, minsan binalaan na natin, pinaalalahanan na natin, tapos sumuway pa rin, nangyayari po yung mga consequences. Tayo po mismo, kung tayo may mga edad na ngayon, kung atin pong bibilangin ang mga naging resulta ng pagsuway natin at ano naging epekto nito, marami po yun. At marami pong mga bunga ng ating mga kamalian. Sa pagkakataong ito ay ating titingnan ano ba yung kahalagahan ng pagsunod at ano magiging bunga nito. Pero siguro, again, reviewin natin saglit. What does obedience means? Diniscuss ko na po ito nung unang araw natin. I think Wednesday or Thursday, pero balikan po natin. So in simple term, obedience means hearing the word of God and acting on it. Nakikinig at sumusunod at ginagawa. That is obedience. Kapag meron kang bagay na napakinggan na iniutos at ginawa mo ito, that is being obedient. Tama po ba? It implies aligning our will to the will of God. Doing what God has us to do. That is being obedient. And that's the meaning of obedience. May iniutos, sinunod mo, naging masunurin ka. And being obedience means it is when we completely surrender to the authority of God, we base our decision and our action on His words. That is being obedient. So, ganun po. At wala naman po siguro tayong issue sa definition nito eh. Kasi naman po, alam naman natin kung anong kahulugan kahit nakapikit eh. Ano ba ang pagsunod? What is obedience? So, every time na sumunod tayo sa isang utos, we are being obedient. As simple as that. Now, the question next is, what is the importance of obedience? Bakit mahalaga ito? Alam niyo po mga kapatid, obedience is so important for every Christian. In fact, without it, we fall short big time. Without being obedient, we fall short. Kaya nga po, di po ba, ano po ang sabi ng Bible? No, Romans 3:23. For all have sinned and fall short to the glory of God. Ano pong ibig sabihin nun? Bakit we sinned and we fall short? Because we disobey. Alam niyo po ang pinagmulan ng kasalanan sa Hardin ng Eden, disobedience lang naman. At ito po'y big time, big issues. Disobedience is a big word. Ang utos naman ng Diyos, huwag kakainin eh. Huwag kakanin, kainin na lahat, huwag lang yon. And that disobedience caused what? Separation. It resulted into what? A wall between God and the first human. Kaya napakahalaga po ng pagsunod. Kasi po ito ang magpapanatili ng matibay na ugnayan, ng malalim na relasyon at ang pagbubunga natin sa atin pong pananampalataya. Kapag tayo po ay sumusuway, isa lang pong ibig sabihin, lumalayo tayo sa grasya ng Diyos. As resulted in the Garden of Eden. Kung hindi naman po sumuway ang unang mga tao, they will enjoy life. They will enjoy the paradise that God was given them. They will enjoy the good relationship between them and God. They will enjoy everything. They will have the blessings of God. But then again, the disobedience resulted in what? It resulted in God taking away the blessings from them. At ang sabi nga po, mula ngayon sa araw na ito, mula sa iyong pawis, manggagaling ang iyong kakainin. Kaya magpahanggang ngayon mga kapatid, dinadanas natin ang hirap ng atin pong bunga ng pagsuway. And the more we become disobedient right now, it's the same with today. Tayo po na nakipagkaisa kay Kristo, tayong mga mananampalataya, tayo ang kinakausap ngayon. Bakit may mga mananampalataya na namumuhay naman talaga sa tila napaka masalimuot na buhay? Magulong pamilya, magulong relationship.
Tapos kiniklaim natin na tayo mga Kristiyano, tayo mga mananampalataya. Anong kulang sa buhay na ito? Anong problema sa buhay na ito? Mga kapatid, if you have a problem right now, a problems that you would like to give up, a problems that seems so hard that you cannot do anything to solve it, maybe it is an issue of disobedience. No? Ngayon, kung hirap na hirap ka na kapatid, ngayong umaga, ugatin natin, alamin natin, baka ito'y issue ng hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Napakahalaga po ng obedience. Why? Number 1, obedience is an act of worship as it demonstrates our love for God and set us apart. Ang pagsunod daw ay parte ng ating pagsamba. Ito'y act of worship. Kaya ito po'y isang paraan ipinapakita natin sa Diyos ng ating buhay ay pagsamba. Every time we obey Him, we are worshiping Him. Ang mga mananampalataya nagkaroon ng maling notion na ang worship ay yung programang ginagawa pag araw ng linggo. Eto po I would like to show you a program of worship every Sunday na ginagawa ng mga mananampalataya. Merong call to worship, merong prayer, merong praise and worship, merong hearing of the words, merong offering, pagkatapos nun, uwian na. At ang tawag nila, nakasamba na sila. Pero mga kapatid, though those things are considered worship and corporate worship, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang culmination ng tunay na pagsamba ay ang araw-araw na pagsunod sa mga bagay na iniuutos ng Diyos. Hindi natatapos ang pagsamba pag itinaas na ni pastor ang kanyang kamay para sa benediction at sinabi na, humayo kayo at humayong payapa. Mga kapatid, ang ating bawat pagsunod sa mga utos ng Diyos araw-araw, pag may nabasa tayong iniutos niya sa banal na kasulatan at sumunod tayo, that is an act of worship and it demonstrated our love for God. And that what makes us apart, set apart from other. Alam niyo mga kapatid, pakinggan niyo ito. Obedience is the hallmark of our salvation. Ano ba ibig sabihin ng hallmark? Hallmark means distinguishing characteristic. Obedience is the distinguishing characteristic of our salvation. Kapag tayo ligtas, susunod tayo. Hindi po the other way around. Hindi tayo sumusunod para tayo maligtas. Nagkakaintindihan po ba tayo? Palatandaan ng isang ligtas na buhay ang pagsunod. Hindi po tayo susunod para tayo maligtas. Hindi ganon. Kasi in essence, take note, mas maraming hindi mananampalatayang mas mabait kaysa sa atin. Wow! Paano yun? Opo! Mas maraming mas magalang na hindi mananampalataya kaysa sa atin. Mas maraming generous na tao na hindi mananampalataya kaysa sa atin. Mas maraming mapagbigay, mabait, masunurin sa mga magulang na hindi Kristiyano kaysa sa atin. Realidad yon. Kaya nga po, tayo po bilang mga mananampalataya, hinahamon ng Panginoon na maging masunurin kasi talo pa tayo ng hindi mga mananampalataya. Samantalang ang hallmark, ang palatandaan, ang distinguishing mark, distinguishing characteristic ng isang tagasunod ng ating Panginoon ay yung sumusunod. Hindi po ba? Take note that we are saved by grace through the redemptive work of the cross and by the blood of Jesus. No contention. It is our obedience, by the way, set us apart as an authentic children of God. Obedience is our way of showing people and showing God that we love Him. And it is through our obedience that God recognizes us and enables us to enjoy His love. Amen po ba mga kapatid? So ang ating primary motive for obedience must be to show God that we love Him. Amen? Sumusunod tayo, hindi pakitang tao.
Sumusunod tayo hindi dahil gusto natin ng palakpak. Sumusunod tayo hindi dahil gusto natin ng recognition ng iba. Sumusunod tayo dahil gusto nating ipakitang mahal natin ang Diyos. Amen? Alam niyo po yung pagsunod ni Abraham, nang ihahandog na niya si Isaac, meron silang kasama Meron supposedly isang audience. Sino po yun? Ang audience supposedly ay yung alipin ni Abraham. May alipin po si Abraham na kasama nila ni Isaac na umakyat sa bundok. Pero noong ihahandog na niya si Isaac, ano bili niya dun sa lingkod niya? Maiwan ka rito. Hintayin mo kami, hintayin mo ang aking pagbalik at ng aking anak. So ano pong ibig sabihin nun? Ginawa po ni Abraham yung kanyang paghahandog sa kanyang anak, supposedly na paghahandog, walang ibang tao, walang ibang nakakakita. Gagawin niya ito bilang pagpapakita ng kanyang pag-ibig sa Diyos. Dami pong tao ngayon, sumusunod sa Diyos, nagbibigay, nagkakaloob, at kung ano-ano pa, dahil sa pakitang tao. Para sa palakpak ng iba, para sa papuri ng iba. Pero alam niyo po mga kapatid, ang pagsunod, palatandaan dapat ng pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Ito ay pagsamba. Amen? This in turn will allow God to reveal Himself to us and activate His power in our lives. Amen? John 14:23 hanggang 24, ang sabi po, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and will come to them and make our home with them. Si Jesus ang nagsabi nito Unawain niyo po ito mga kapatid. Ang sino mang umiibig sa akin, susunod sa aking mga turo. Ang aking Ama ay mamahalin sila, at ako'y pupunta sa kanila at gagawin namin ang kanilang tahanan na aming tahanan. Tanong, if we call ourselves that we are children of God and claim to love God, do we demonstrate the love by obeying His commands? Kung tayo po'y kumikilala na tayo mga anak ng Diyos, idine-demonstrate ba ng ating buhay ang pagsunod bilang pagmamahal sa Diyos? Can God truly count you as one of His children? Do we align our daily action with God's Word as an act of worship? Can others around you testify that indeed you are a child of God because your actions are in line with God's Word? Now, how do you treat family members? How do you behave at work? How do you relate with your friends? How do you talk about other people? Lahat ng sagot nyo dyan ay magpapakita kung mahal natin ang Diyos. Tandaan po ninyo mga kapatid, coming to church is good. Singing in the choir is good. Doing religious thing is good. But it is an obedient heart that God loves. Amen? Lagi nyo po yung tandaan. Pangalawa, why obedience is important? Pangalawa, it shows God that we trust Him. It is a demonstration of our faith. Sa kabila ng mga bagay na hindi natin naiintindihan na Kanyang iniuutos, sumusunod pa rin tayo. That is faith. Amen? Obedience can mean following God and following His lead even when we are not sure of the outcome. Kaya nga po, ang pagsunod mga kapatid ay may halong pananampalataya. Hindi naman tayo susunod kung hindi tayo nagtitiwala. Obedience can be tough. It is not easy. Many times it means taking the higher road even when there is an easy way out or an option. Ano po? Minsan kailangan nating may sakripisyos, kailangan nating gawin ng merong hirap. Samantalang may ibang option naman na dinadaanan ng iba. Pero ang nais ng Diyos ay pagdaanan natin ito at doon tayo dumaan. Obedience may require sacrifice, may require discipline, may require stretching ourselves outside of our comfort zone, to obey. Our choice to obey therefore demonstrates our trust in God. It shows that even though it's hard, even though it doesn't make sense, we will still obey. Alam niyo po ba yung Hebrews chapter 11?
Those are the list of the heroes of faith. It gives an account of men from the Old Testament who are recognized as heroes of faith as a result of their act of obedience. Sino-sino po ba yon? Tinalaki ko na po ito noong nakaraan pero hindi ko po binigyan ng emphasis. Ngayon po bibigyan ko ng emphasis yung mga heroes of faith na ito. Una, Noah. By faith, Noah, being warned by God concerning event as yet unseen, in reverent fear, constructed an ark for the saving of his household. Can you imagine that? Wala namang nakikita pang ulan. Wala namang pag-asang umulan sa isang tuyong panahon, and yet he obeyed God. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance, and went out, not knowing where he was going. Pinangakuan siya ng Diyos na isang lupain para sa kanya. Sumunod siya kahit hindi niya alam kung saan yon. That is faith. That is obedience by faith. And by faith, Abraham, when he was tested, offered Isaac. And he who had received the promise was in the act of offering up his only son, of whom it was said, through Isaac shall your offspring be named. And Joshua, by faith, Joshua and the children of Israel obeyed and went around the walls of Jericho before they went crumbling on the seventh day. At ang dami pang iba. Ano po? Now, question mga kapatid. Are there things in your life that God is asking you that are tough? Meron ba pinapagawa sa inyo ang Diyos o hinihiling sa inyo na mahirap? Or that do not make sense? Tandaan po ninyo, your obedience to that will show God that you trust Him. It will be accounted as the evidence of your faith. Obey God to give even when your budget is tight. Obey God and forgive even when it hurts so bad. Obey God and work hard even when you have been passed for promotion. Obey God and love your unlovely spouse unconditionally. And there is a reason why God has put you in that situation. Amen? Being obedient even if it doesn't make sense. Amen? Yun po yung dahilan kung bakit natin kailangang sumunod. Ngayon, tingnan po natin yung reward for obedience. Ano po bang reward ng obedience? Why do I have to obey? Because there is a reward. Ano po? Sabi nila, kaya lang naman sumusunod yan dahil sa reward. Alam niyo po mga kapatid, nahilig po kaming mag-alaga ng ibon ngayon. Yung amin pong ibon na budgies, yung ang tawag doon, lovebirds. Nakakatuwa po yung lovebirds namin. No? Lima po yun, 5. Yung dalawa doon magkapatid na kulay dilaw. No po? Yung dalawang ibon na yon, yung po yung nadapo na sa kamay ko, nakikipaglaro na po sa akin yon kapag ipinasok ko na po yung kamay ko doon sa kanilang cage, dadapo na po yun sa kamay ko dito, tapos makikipaglaro na po yun, tinutuka-tuka po ako, dalawa po yun. Kabukod tangi na yung dalawa lang na yun, ang napaamo ko. Yung pong 3, nako po, pag nakita na po yung kamay ko pumasok sa case, liparan na po yun, no? Hindi na malaman kung saan susuot. Pero meron 2 na napakamasunurin. No po? Tuwan-tuwa po ako doon. At alam niyo po mga kapatid, dahil yung 2 yun ang masunurin, lagi kong binibigyan sila ng treat. Yung pong 3, binibigyan ko na ng treat, nagliliparan pa, ayaw pang kainin yung treat. Alam niyo po, yung mga budgies, meron po silang special na treat no? Nabibili po yun sa mga pet store, pet shop. Ewan ko kung anong klaseng damo yun, no? Na may bunga. Paborito po ng mga budgies yun. Kapag inilapit mo yung kamay mo na meron, talagang dadapo po sa'yo Pero yung mga ayaw sumunod, yung mga puno ng takot, yung mga hindi nagtitiwala sa'yo, hindi dadapo. Hindi po nila matitikman yung bunga ng halaman na yun, na ewan ko anong seed yun, no, na iaabot mo sa kanila. Hindi nila yung matitikman, titiisin nila yon dahil sa katigasan ng ulo nila, takot sila.
na baka may gawin ka sa kanila, na baka kunin mo sila o kung ano man ang gagawin mo. Pero yung nagtitiwala, dadapo sa iyo, they will experience the reward of their being obedient. Kaya mga kapatid, kahit minsan walang reward, pag tinawag ko na po, sumipol na po ako, no? Ganun lang ang sipol ko eh. Dadapo na po yung dalawa doon. Makikipaglaro na po sila sa akin, at sa katuwaan ko, kukuha ko ng seed na yon na nakalagay pa doon sa tangkay, ibibigay ko sa kanilang dalawa, kakainin po nila yung araw-araw ganon. And I reward them with treats. Kasi po, nag-i-enjoy ako sa kanila. Ngayon sa palagay nyo, ang Diyos kaya hindi i-reward ang ating obedient attitude? Obedience show God that we love Him and we trust Him, which in turn activate His power in our lives. But most importantly, there is a reward for obedience. Pangako po ito ng Diyos kay Moses at sa Israelites eh. They will be successful. Success is one reward for obedience. Yung mga anak, obserbahan nyo to. Yung mga anak na naging masunurin sa mga magulang, anak, huwag ka muna magbo-boyfriend, tapusin mo pag-aaral mo. Nakatapos. Anak, huwag ka muna mag-girlfriend, tapusin nyo muna ang pag-aaral nyo. Nakatapos. Anak, huwag kayong masyadong bulagsak sa pera, huwag kayong gagamit masyado ng credit card, hanggat wala kayong kasigurahang pambayad. Naging masinop sa pera. May resulta po ang pagiging obedient. At yun ang mga nagtatagumpay. Everyone wants to be successful. No? At gusto natin lahat ng ating ginagawa magtagumpay. Kaya nga po mga kapatid, ngayon, ano pong katakot-takot na libro ang mga ibinebenta? Pumunta po kayo sa mga bookstore. Yung mga pastor ngayon, ang mga preaching ng mga pastor ngayon, puro prosperity, puro paano magiging successful, paano yayaman, paano kung ano-anong paano, and they will give you a lot of points. Ako po simple lang. You want to talk about being successful? You want to talk about prosperity? You want to talk about being the head and not the tail? Ang Biblia po nagsasabi nito eh. You can be the head and not the tail, according to this, that is what God said to the Israelites. Paano po yun? Paano po? Hindi kung ano-anong mga patong ng kamay, hindi kung ano-anong mga hocus-focus na mga prosperity pastor. Isa lang po ang sagot doon, maging masunurin po tayo sa Diyos. If there is one prosperity preaching na gusto nyo marinig sa akin ngayong umaga, ito po yun. Gusto mong pagpalain ka? Gusto mong magkaroon ng magandang buhay? Gusto mong masaya sa buhay mo? Sumunod ka sa Diyos. Unahin mo ang kanyang kalooban. No? Yun po ang prinsipyo ng Biblia. Hindi yung kung ano-ano pinagsasabi ng pastor nyo. Lumundag ka lang, baliktarin mo payong, magdala ka ng itlog, magbigay ka ng pikpik-liglig at umaapaw at pagpapalain ka. Pinaglololo ko lang kayo nun. Pagbebentahin ka pa ng mga panyo at kung ano-ano na may nakasulat na Psalm 91 ni El Shaddai, niloloko lang kayo ng mga yon. No? Pagbebentahin ka ni Kiboloy ng mga kalamay ng puto at paghihingiin ka papipilahin kayo para manghingi ng abuloy para sa kanyang Children's Joy Foundation, pinagloloko lang kayo nun. Mga kapatid, if you want to be successful, the secret is be obedient to God. No? God in His Word gives us a simple secret for success, which is in reading His Word and being obedient to His Word. God has a plan for each and every one of us. No? God's will for our life is that we must be successful. Success not as the world defines, but as God defines it. And that means accomplishing that which we were created for. Pag nagawa mo yung ipinapagawa ng Diyos sa buhay mo, success. Kapag natupad mo yung kalooban ng Diyos na nagsugo sa iyo, success. Katulad ng Panginoong Hesus, ang krus ng Kalbaryo is a success. Amen? He was not defeated when He died on the cross. When the Roman soldier hung Jesus on the cross, he shouted the word, "It is finished." And that is success. His death on the cross means fulfillment of His mission on earth. And that is being successful.
Not the kind of success that the world defines. Kasi sa mundong ito, ang success ay tapos ka ng pag-aaral, ikay milyonaryo, may magagarang kotse, maganda ang bahay mo. Yan po yung definition natin eh. Pero mga kapatid, ang Biblia, ang definition ng success, kapag nagawa mo ang kalooban ng Diyos, that is a success. And we need to align with God's will for God's plan to be manifested in our lives. Amen? So, if you pay attention to the command of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Joshua 1:8. No? Ano po sabi ng Joshua 1:8? This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, which you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Sinabi to ng Diyos kay Joshua. Sinasabi rin to ng Diyos sa inyo. Ang sekreto po ng success sa buhay ay ang Biblia, ay ang salita ng Diyos. Ang pagtanggap dito at ang pagme-meditate dito araw at gabi. Kaya, mga kapatid, ang sarap naman eh. Ang sarap naman basahin. Ang sarap naman pag-aralan. Now, questions. How do you rate your success? Wow! Pastor Kamya, successful na ako. Okay na ako eh. Retired na ako. Marami na akong, hindi na ako magugutom. May mga investment ako. Kung araw-araw lang gagasta kami ng ganito, hindi mauubos ang pera namin, successful na ito. Napaaral na namin ng mga anak namin, nakagraduate na sila, successful na ito. May bahay na kami, maganda ang aming bahay, meron kaming mga kotse, kompleto na buhay namin, nabibili namin gusto namin, may konti kaming investment, successful na kami. Well, if that is your definition of success, praise the Lord. Okay naman yan. Pero dapat mangibabaw na sa kabila ng lahat ng ito na meron kayo, ay pangunahin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi simple lang naman po ang definition ng Bible ng success. Kung tayo'y naka-align sa kalooban ng Panginoon and you will obey His commandment, then success will follow. Amen? In this case, success not as the word define it, but God defines it. Is God's plan in your life being fulfilled? Are you successful as a mother or a father? Are you successful as a wife or a husband? Are you successful at work? Are you successful as a leader? Then, isa lang ang sagot doon. Ibig sabihin, sa lahat ng aspeto ng buhay na ito, sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Then that is considered to be a success. Another question, are there areas where you feel like you are not doing well? In what area do you think you're not doing well? Are there areas in your life where you seems to struggle or you are stagnating? Tingnan mo, baka doon sa area nun, meron kang bagay na hindi nasusunod sa kalooban ng Diyos. No? Could it be the reason why you are not accomplishing your goal is because you are not doing the things that God has asked you to do? No? Is God's word your guide? Tandaan ninyo, gawin nyo ang ministeryo ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay. Gawin ninyo ang pagsunod sa Kanya, and everything will fall into proper places. For example, at work, are you diligent and working as unto the Lord? In your finances, are you giving and tithing to the Lord? In your marriage, no? In your marriage, husbands, are you loving to your wives? And the way God wants you to? Or wives, are you respecting your husbands? Perhaps all you need to do is to go back to the basic. Basic of reading the Word of God and acting on it. Tandaan po ninyo, meron pong reward ang obedience at ang number one reward nito ay success. You will be successful as a wife, as a husband, as a father, as a parents, as an employee. Magkakapatid yan, magkakasunod yan. Yung business mo, pagpapalain din yan. Lahat ng gagawin mo, pagpapalain. Mga kapatid, ramdam na ramdam ko yan. Pati po ang pag-YouTube vlogger ko, pinagpapala ng Diyos. Pinagtatagumpay po ako ng Diyos bilang ama ng aking mga anak.
Pinagtagumpay po ako ng Diyos bilang asawa. Pinagtagumpay po ako ng Diyos bilang pastor. Pagtatagumpayin po kayo ng Diyos sa lahat ng hihipuin ng inyong mga kamay, you will be the head and not the tail. As long as you obey God. Kaya takot na takot po ako mga kapatid. Natatakot ako. Natatakot ako na may gagawin ako na hindi gusto ng Diyos. Natatakot ako na may gagawin ako na hindi ayon sa kanyang kalooban dahil alam ko na may parusa ang pagsuway. May parusa ang hindi pagsunod. Amen? Pangalawang resulta o reward ng obedience ay blessings. Magkaiba po yung success sa blessings. Though success is a blessing by itself, meron pa hong blessings na ibibigay ang pagsunod. God has promised to bless us if we fully obey Him. The challenge with the twisted gospel today is that we are sometimes misled that for as long as we believe in God and pray, we will be blessed. That is the prosperity gospel emphasis. They emphasis on reward without necessarily emphasizing on obedience. But the Bible is very clear. We must fully obey first. Seek ye first the kingdom of God. Deuteronomy 28, 1-14, in-outline nga po roon na yung mga blessings na susunod ay galing sa pagsunod. Notice the blessing will come if we fully obey God. The rewards for obedience are clear. Ang linaw po sa Deuteronomy 28, ano po sabi ng Diyos? You will be blessed wherever you go. Luzon, Visayas, Mindanao, sa labas ng bansa, Canada, US, kahit saan, sa amang tumungo ang inyong mga paa, hahabulin kayo ng pagpapala ng Diyos. You will be blessed. Kasi pangako niya yon. As long as ang ginagawa ninyo ay pagsunod sa kalooban ng Diyos, even if you don't have the support of your peers, even if the people will hate you for what you are doing, still you will be blessed by God kasi alam mo na ang ginagawa mo ay ayon sa kanyang kalooban. Dumating po ako dito sa Canada, mga minamahal na mga kapatid. Sino po ang magmamahal sa bagong dating? Yung unang mga kapatiran sumalubong sa akin, isang bus po sila. Ramdam ko yung pagmamahal nila. Ramdam ko yung pagmamahal nila kasi excited sila sa akin. But as I begin to lead them, as I begin to preach the word, as I begin to share to them the message of the Bible, marami po nagalit sa akin. Marami po nabwisi sa akin kapag nagsesermon na ako tungkol sa mga pagtaya sa loto, pagtaya sa ipangangalo niya, pagnanakaw at kung ano-ano pa mga bagay na ayon sa salita ng Diyos ay masama, kinamuhian po ako. Marami po ang umalis. Marami po ang hindi na natili. Pero mga kapatid, those are the days. Pero pag alam nila na ang ginagawa mo ay ayon sa kalooban ng Diyos, na ang isinesermon mo ayon sa kalooban ng Diyos, yung mga narinig nyo sa akin dito, marahil hindi ninyo na pagririnig sa ibang mga pastor kung bakit lagi pinagsesermonan ko yung mga Pentecostal na yung mga prosperity preachers. Kasi pag nakakarinig po, kahit sa denominasyon na kinaaniban ko, mga naririnig ko mga pastor ngayon, puro prosperity preacher. Wala nang ginawa kundi manggaya na manggaya sa mga Pentecostal, pati programa Pentecostal na. Hindi po itong kinalakihan ko Hindi po itong kinasanayan ko. At simula po nung ako'y naging mananampalataya sa patong ng kamay ng mga obispo, tinanggap ko po yung pananampalatayang ito na ipinatong sa akin bilang pastor at ginampanan ko yun. Wala akong nilabag. Wala po akong hindi sinunod. At dahil po doon, pinagpala po ng Diyos ang ministeryo ng inyong lingkod. Hindi po ako manggagaya. Hindi ko po gagayahin yung mga pinagkagagawa ng iba para lang sabihin na umasenso, dumami followers ko. I don't need followers. I just need people to hear the message of the Word of God. And I want to be an audience of only one. And that is my God. Pinagpapala po ng Diyos ang pagsunod. And not only that, sabi po,
You will be blessed wherever you go. Your children will be blessed. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Ang mga anak ko po, wala pa naman mga trabaho. Wala pa naman po silang mga kayamanan na pagmamalaki. May mga utang pa ho yung mga anak ko. Sasabihin nyo, pastor, ang dami palang utang ng mga anak mo Asan ang blessing yan? Mga kapatid, may mga utang po ang mga anak ko dahil yun po ay niloan nila para sa kanilang mga pag-aaral. Pero para sa akin, pagpapala ang mga anak ko, mga kapatid. Blessing po ang aking mga anak. At pinagpapala sila ng Diyos. Sapagkat sila ay nakakasama ko sa ministeryo. Can you imagine, mga kapatid, kung ako'y pastor, kalaban ko mga anak ko, hindi supportive ang mga anak ko, ang misis ko hindi sumusuporta sa ministeryo ko. Anong klaseng pastor ako? And I've seen many pastors na ganon. May kilala nga ako, obispo, yung asawa niya hindi niya maisama sa simbahan. Obispo yun. No? Katanda-tanda na obispo pero hindi kasama sa gawain yung asawa niya. Kontrabidang numero 1 yung asawa niya sa kanya. Di ba nakakalungkot naman yun, di ba? Pero yung mga anak ko, mga kapatid, yung misis ko, they are supporting me. At ito po ho yung maganda. Sabi, God will protect you. Sa mga enemy, sa mga kalaban ng Israelita, pinoprotektahan sila ng Diyos. And He will grant your abundant prosperity. Everything you set your hand on will be successful. The Lord will help you to stand out. Tingnan niyo po bansang Israel ngayon. Tingnan niyo bansang Israel. Ubod na liit. Yun po yung bansa na walang masyadong utang. Yun po yung bansa na kaliit-liit sa gitna ng Arab nation. And yet hindi magalaw-galaw. Dahil pangako ng Diyos yun sa bansang Israel. At pangako rin ito ng Diyos sa iyo, sa akin, at sa mga mananampalatayang magiging masunurin. Take note, if you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day, and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving Him. Deuteronomy 28:1-14. Po. So, tuloy pa natin to bukas. No, 8:70 na po mga kapatid. At tanghali na po ako. Kailangan ko pumunta sa church kasi ngayon po yung installation ng mga exit signs. Pagpatawad po ninyo na kailangan ko pong magmadali. Pero I hope meron po kayo napulot sa ating pag-aaral ngayong umaga. Tutuloy pa natin to bukas. Hindi pa po tayo tapos. Napakasarap aralin at pagbulay-bulayan ang pagsunod sa Diyos. Tayo po'y saglit na tumungo, tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa araw na ito. Aking pong dalangin sa iyo ang aking mga kapatid na naging kasama namin ngayong araw sa Tinig ng Pag-asa. Maraming salamat sa pagbibigay mo sa kanila ng mga katugunan sa kanilang mga pangangailangan at maraming salamat po sapagkat alam namin na hindi ka nagpapabaya. Tinataas ko po sa iyo ang mga kapatid namin, patuloy na kaaliwan sa sambahayan ni Caro Singh Santos sa pagpanaw ng kaka. Dalahin ko po ang kapayapaan ng kanyang mga anak at ng kanyang mga apo. Patuloy pong pagpapala sa kalakasan at kalusugan ni Ate Esther Bautista, ni Kuya M.A. Paredes, ni Ate Tessie Chu, patuloy na kalakasan kay kapatid na Debbie Bernabe, kay kapatid na Jules Masalunga, kay Ate May Pangan, patuloy pong pagpapala kay Ate Mayet Rodriguez, sa pamilya po ni Tatay Clarito Cuadra, si Epoy na pamangkin ni Ate Heidi Mejia, patuloy pong kalakasan kay kapatid na Ogie Ramos, kay Finet, at kay Janelle, ganun din po kay Tita Mayra Paredes, Libertino, kalusugan, at kalakasan sa araw-araw niyang pagtatrabaho. Patuloy pong biyaya ng kalusugan para kay kapatid na Dong Kalunya at pagpalain mo siya, Panginoon, ng pagkapanibagong lakas sa kanyang kaarawan kahapon. Patuloy na biyaya ang iparanas mo. Ganon din po pagpapala kay Tatay Bitoy at kay Nanay Anchang Rodriguez. Patuloy mo pong samahan ng mag-asawang ito.
bagamat sila ay magkahiwalay ngayon. Aking pong dalangin ang patuloy na kalusugan kay Kuya Ikoy at kay Ate Gayeng Ramos, kay Tatay Eleno at kay Nanay Pasing Silya, kay Tatay Conrado at Ate Nita Hinido, kay Tatay Omar at Nanay Dadeng Garcia, kay Tatay Nesto Gonzales. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Dalangin ko rin sa iyo ang kakang Lole Atanasio, si Tita Remy, ang pamilya Atanasio. Patuloy mo po silang samahan, Panginoon. Pagpalain ang angkan ng kakang Lole. Ganon din po si Tatay David Marasigan, si Kuya Bobby Marasigan. Dalangin ko rin po ang Kuya Danny Paredes, Panginoon, para sa kanyang kalusugan. Ganon din po ang Nanay Puste, si Nanay Tateng Sarial, si Nanay Elong Santarin, si Nanay Engay Hinido, si Nanay Honor Santarin, si Nanay Elisa Capillar, patuloy pong kalakasan, si Nanay Loli Troperto, si Nanay Hema Di Castro, si Ate Lita Cadabedo, si Ate Elvie Paredes, si Kuya Pedro Di Castro. Pagpalain mo po ang aking mga kamag-anak na ito, si Ate Evelyn Cameros at ang kanyang sambahayan. Ganoon din po ang kanyang manugang na si Reggie Ladublan. Dinadalahin ko rin po sa iyo si Ate Ruby at si Kuya Danny Bilang, ang patuloy pong kalusugan ng kanilang pangangatawan. Si Kuya Boyet Sanchez, patuloy mo pong pagpalain ang kanyang kalusugan. Ang sambahayan po ni kapatid na Lay at Emong Presa, patuloy mo po silang pagpalain. Si Lily Camyalu at ganoon din po si kapatid na Robert, pagpalain mo po ang kanilang mga buhay. Ganoon din po si Tita Tessie Paredes, si Tito M.A. Paredes, Panginoon, patuloy na kalakasan at pagpapala. Ganoon din po, dinadalahin ko sa iyo si Mary B. Frias, ang kanyang PR application sa US. Ang kapatid na Meryl Cornejo, provision sa kanyang pangangailangan. Si Nanay Celia at si Tatay Oyi Colubio. Si Bernadette Arellano, patuloy pong dalangin ang kanyang kalusugan. Si Baby Ayela Almasar, si Marjorie at si Daryl Almasar, pagpalain mo sila, Panginoon. Maasa po ako na ang mga kapatid kong ito na amin pong idinulog sa iyo ay narinig mo, Panginoon, at ikaw po ang siyang tutugon sa mga pangangailangan ito. Dinadalahin ko rin sa iyo si Ate Mirna Sinfuente, ang patuloy na kagalingan ni Kuya Nestor at ang cataract check-up ni Ate Mirna. Ikaw po ang magpala. Si Ayi at si Eric Advincula. Ganoon din po si Lynn Breton na kasamahan sa trabaho ng asawa ni Kuya Manix, ng asawa ni Lynn Breton na kasamahan ni Kuya Manix sa trabaho. Patuloy ka pong kumilos, Panginoon. Ganoon din po si kapatid na Debbie para sa kanyang placement practicum for nursing. Kapatid na Debbie Lontok, tinataas ko po sa iyo, Panginoon. Patuloy mo rin pagpalain po si Hazel Pacifico ng kalusugan. Ganoon din po yung kanyang mga classmate na si Joy Aspa at si kapatid na Danny Huat. Dinadalangin din namin sa iyo si Jindy Capillar para sa kanya pong safe delivery sa February 8, ang kanyang due date. Dinadalangin ko po ito sa iyo, Panginoon, at patuloy na itinataas. Dalangin ko rin sa iyo ang aking may bahay, Panginoon. Di po siya nakatulog masyado kagabi. Ang aking pong hiling ay ang patuloy po na kalakasan at ipagkaloob mo sa kanya. Pagpalain mo po siya, alisin mo po yung mga nagiging cause ng kanyang stress at patuloy po na pagsama mo sa aking mga anak. Maraming pong salamat. Pinagpe-pray din po namin sa iyo si Kuya Kiko para sa kanyang karamdaman. Nilalapit po namin ang patuloy na pagpapagaling mo sa kanya. Ganon din po si kapatid na Tess Castillo para sa kanyang PR application. Sa iyo po namin ito itinataas, Panginoon. Umaasa na hindi mo siya pababayaan. Dinadalahin ko rin sa iyo si Ate Ovi. Sana po okay na yung kanyang vertigo. Kapatid na Ovi Henido, sana po okay na ang kanyang kalusugan. Maraming pong salamat. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So magandang araw mga kapatid. Ipagpaumanhin po ninyo, medyo nagmamadali ang inyong lingkod. Late na po ako, may appointment po ako ngayon. Kailangan ko pong buksan yung simbahan. Nanay Tating Sarial, nanonood po siya ngayon. Magandang araw po sa inyo. Ate May Capillar, magandang araw po. Kapatid na Raquel Villanueva, magandang araw sa inyo. Ate Yoli Kerubin, Ate Nilda Ampong, magandang araw. Nanay Belen Olaes, kay Ai Advincula at kay Eric Advincula, magandang araw mga kapatid. Kapatid na Rolly Causaren, ayan, Marjorie and Daryl Almasar, magandang araw sa inyo mga kapatid.
Ate Myra Paredes Libertino, maraming salamat po sa buhay ninyo. Thank you, thank you. Kapatid na Javes Sanchez, magandang araw po. Kapatid na Morena Mulitas, magandang araw sa iyo. Ate Nene Enriquez, kapatid na Ami Pakinggan, Ami, magandang araw. Ate Lina Hipolito, magandang araw po. Joanne Castro, magandang araw po. Yung mga first time lang po namin nakasama sa Tinig ng Pag-asa, magandang araw po sa inyo. Pastor MJ Velasquez, magandang araw. Kapatid na Mari B. Frias, magandang araw. Kapatid na Merly Toledo, Ate Elizabeth Sanchez, magandang araw. Kapatid na Maricar Enriquez, ayan, kompleto na ang mga anak ni Ate Nene. Pagpalain ng Panginoon ang inyong sambahayan. Kapatid na Agi Victa, magandang araw po sa inyo. Ganon din po kay kapatid na Randy at Agnes Kausaren, pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Kay Mimi at Enoch Silya, magandang araw. Kay Ate Vanji Magnaye, Ate Vicky De Guzman, at kay Kuya Efren De Guzman, magandang araw po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sana po ang biyaya ng Diyos ang patuloy niyong maranasan. Ate Nene Ulaes, magandang araw po. Marie Visto, magandang araw po sa inyo. RC Bondok, RC, magandang araw sa iyo. Pagpalain ng Panginoon ng inyong sambahayan. Ganon din po kay Ches Alejandro. Ayan, so Ches, welcome sa Tinig ng Pag-asa. First time ko lang nakita yung pangalan nitong si Ches Alejandro. So welcome at paki-add mo lang yung Tinig ng Pag-asa Facebook group or Facebook page. Ayan. Abigail Luarca, magandang araw sa iyo kapatid. Ganon din po kay Abby Paredes na nanonood ngayon. Tito M.A. Paredes, magandang araw po sa inyo. At kay Tita Mildred. Kay Kuya Eric Maynes, magandang araw po. Kuya Emil Serrano, magandang araw sa inyo. Nani Elong Santarin, magandang araw. Kapatid na Owen Luarca, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Maricruz, magandang araw po. Kuya Noel Lapus, magandang araw po sa inyo. Nani Carolina Bukiran, magandang araw po. Ayan, sino pa ba? Si kapatid na Raquel Villanueva, kapatid na Charito Querol. Ayan. Magandang araw po sa inyo. Ang ganda nung isinusulat ni ni kapatid na Charito yung mensahe. Ayan, si Mimi Saprid, Mimi, magandang araw. Nanay Belen Olaes. Sabi na Nanay Belen, nakakagising ng banal na espiritu ang iyong mensahe. Salamat po. Ate Telly Hernandez, magandang araw po. Kuya Larry Montillano. Ganon din po kay Angelina, Ate Angelina Saria, magandang araw. Nanay Hermie Emong, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Olive Andamo, magandang araw. Kapatid na Alitz Cortez, magandang araw po. Nanay Paz Perez, magandang araw. Ate LV and Kuya Dol Paredes, magandang araw po sa inyo. Aleida Castro, Aleida, magandang araw. I hope you're okay now. Pagpalain ka ng Panginoon. Ate Nelia Ramos, magandang araw po sa inyo. Kapatid na ST Demetilio, magandang araw din po sa inyo. Ayan. Thank you po, Pastor, sa patuloy na pag-pray kay Baby Ayela. Sa February 9 na po ultrasound ng heart ni Ayela. Preparation para sa open heart surgery. Sana po isama natin sa prayer tong si Baby Ayela kasi silang lang po niya pero meron po siyang heart problem. Mag-open heart surgery po siya sa buwan ng February to April daw po. So, isama po natin sa prayer. Si Ayela na po. So, ganun din po. Magandang araw kay Ate Ellen Gonzalez at kay Kuya Monching. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Delia and Kuya Ban Magkawas. Ate Nelia Rodriguez, Nanay Anchang. Magandang araw sa inyo, Nanay Anchang. No, gusto ko kayong dalawin. Kaya lang bawal pa. No po? I hope you're okay. Minsan po magkwentuhan tayo. Kapatid na Elsa de la Marter, ay sama po natin sa prayer. Ang pamilya po de la Marter, namatay po yung biyana ni Ate Elsa. Nakikiramay po kami sa inyo, Ate Elsa. Sabi po ni Mariby Enriquez, thank you po sa prayer, mga panalangin at mensahe mula sa salita ng Diyos. Maraming salamat, Mariby, sa patuloy na pakikinig. Ate Laila Lontok is also watching. Magandang araw po. Ate Cora Dolor, pagpalain po kayo ng Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, salamat. It's Monday morning at sana po sa umaga pong ito, sa araw na ito, ay patuloy tayong samahan ng ating Panginoon sa ating mga gagawin. At ano man ang ating gagawin, gawin po natin ito ng
may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? See you again tomorrow. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.